Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw, sa kaalaman at misteryo. Maligayang pagdating muli sa ating kanal, kung saan ang mga sinaunang kwento at mga lihim ng nakaraan ay muling nabubuhay. Ngayon, ilalabas natin ang mga takip ng isang araw na puno ng pag-asa, babala at espiritual na lalim, ang ikatiso ng Setyembre. Sa kalendaryo ng sangkatauhan, may mga araw na tila ordinaryo lamang. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, nagtatago ang mga kasaysayan, mga pagbigkas, at mga enerhiyang humuhubog sa ating kapalaran. Ang ikatuso ng Setyembre ay isa sa mga araw na iyan. Isang araw na, ayon sa matatanda at sa mga tagapagmasid ng misteryo, ay maaaring magdala ng kaliwanagan o kung hindi mag-iingat ng matinding babala. Ang araw na ito ay mas kilala sa Kristiyanong tradisyon bilang kapistahan ni San Nicolas ng Tolentino, isang pangalan na nagdadala ng bigat, ng debosyon at ng mga kwento ng kababalaghan. Sa Pilipinas, kung saan ang pananampalataya ay malalim at ang mga lumang paniniwala ay patuloy na nabubuhay sa modernong panahon, ang araw na ito ay nagiging isang tulay sa pagitan ng banal at ng makalupa, ng nakikita at ng hindi nakikita. Ito ay araw ng pagmumuni-muni, ng pag-aalay at ng paghahanap ng kapanatagan sa gitna ng mga hamon ng buhay. Ang Setyembre 10 ay hindi lamang petsa. Ito ay isang kabanata sa aklat ng ating mga espiritual na paglalakbay. Sa araw na ito, ang mga tao ay lumalapit kay San Nicolas ng Tolentino na may puso't kaluluwang bukas. Siya ang patron ng mga kaluluwa sa purgatorio, ang manggagamot ng mga may sakit, at ang tagapagtanggol laban sa salot at gutom. Ang mga deboto ay nagdarasal para sa kalusugan, lalo na para sa mga karamdaman na tila walang lunas. Ang mga pamilya ay nag-aalay ng panalangin para sa kapayapaan ng mga yumao nilang mahal sa buhay, umaasa na sa pamamagitan ni San Nicolas ang kanilang mga kaluluwa ay makakamit ang walang hanggang kapahingahan. Ang mga mangingisda at naglalakbay ay humihingi ng ligtas na paglalayag, samantalang ang mga magsasaka ay nagdarasal para sa masaganang ani. May mga naniniwala rin na ang kanyang intervention ay makakatulong sa mga taong naghahanap ng kapareha, ng kapayapaan sa pamilya o ng lakas sa gitna ng matinding pagsubok. Sa ilang sulok ng ating bansa, kung saan ang mga sinaunang paniniwala ay nakahalo sa Kristyanismo, may bahagyaring bahid ng paggalang sa mga kaluluwa ng kalikasan na sinasabing nagbabantay sa mga patlang at kagubatan, humihiling ng kanilang bendisyon para sa isang maayos na ani kasabay ng panalangin sa santo. Ngayon, isama ninyo ako sa isang paglalakbay pabalik sa ika-13 siglo sa isang maliit na bayan sa Italia upang tuklasin ang buhay ng isang taong ang pangalan ay sumasalamin hanggang sa kasalukuyan. Ipinanganak si Nicolas sa Castel Sant'Angelo noong 1245 sa isang panahon kung saan ang Europa ay binubulabog ng sakit at kahirapan. Ang kanyang mga magulang, sina Companions de Guaruti at Amata de Guidiani, ay matagal nang naghahanap ng anak at matapos manalangin kay San Nicolas ng Mira, ipinanganak ang kanilang anak na lalaki, kaya't siya ay pinangalanan sa parehong santo. Mula sa kanyang kabataan, ipinakita ni Nicolas ang isang malalim na pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa. Habang bata pa, naging saksi si Nicolas sa isang sermon ng isang Augustinian friar. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Nicolas at doon, sa edad na 18, nagpasya siyang iwan ng mundo at italaga ang kanyang sarili sa buhay relihiyoso. Pumasok siya sa orden ng mga Agustinian. Doon, lumubog siya sa pag-aaral, panalangin, at matinding pagpapakasakit. Ang kanyang disiplina ay kaganapan, kung minsan ay nagbibigay siya ng kaunting tulog, madalas na nag-aayuno, at ang kanyang dieta
ay binubuo lamang ng tinapay at tubig. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpapakasakit, si Nicholas ay puno ng kagalakan at pag-ibig na ipinapakita niya sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Ang kanyang buhay ay puno ng mga kababalaghan. Isa sa pinakatanyag ay ang kwento ng tinapay ni San Nicolas. Minsan, si Nicolas ay halos mamatay sa sakit dahil sa kanyang matinding pag-aayuno. Sa isang pangitain, nagpakita sa kanya ang mahal na Birheng Maria at sinabihan siyang kumuha ng isang piraso ng tinapay, isawsaw ito sa tubig at kainin. Matapos niya itong gawin, agad siyang gumaling. Mula noon, ang mga deboto ay gumagawa ng tinapay ni San Nicolas. Pinagpapala ito at ipinamamahagi sa mga may sakit na marami ay nakakakuha ng lunas sa pamamagitan nito. Ito ay naging simbolo ng pag-asa at paggaling. Ngunit ang pinakakilala niyang paglilingkod ay ang kanyang dedikasyon sa mga kaluluwa sa purgatorio. Si Nicholas ay madalas magkaroon ng mga pangitain ng mga kaluluwang naghihirap at buong puso siyang nagdarasal para sa kanilang kapahingahan. Nag-alay din siya ng banal na misa para sa kanila, naniniwala na ang kanyang mga panalangin ay makakatulong sa kanilang paglilinis at pagpasok sa langit. Dahil dito, siya ay naging kilala bilang patron ng mga banal na kaluluwa. Pinagkalooban din siya ng kakayahang gumawa ng mga himala sa buhay niya, tulad ng pagpapakain ng mga nagugutom sa pamamagitan ng pagpaparami ng tinapay at ubas at ang pagpapagaling ng marami. Si San Nicolas ay isang ilaw sa madilim na panahon, isang patunay na ang pag-ibig at pananampalataya ay maaaring magbago ng mundo. Pumanaw siya noong Setyembre 2, 1305 at ang kanyang alaala ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong deboto sa buong mundo, kabilang na ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Sa araw na ito, ang mga palatandaan ng kalikasan at kapalaran ay tila mas malinaw, mas nagsasalita. Kailangan lamang nating pakinggan. Mga palatandaan ng kapalaran, mga pamahiin. Kung biglang lumitaw ang maraming gagamba sa loob ng bahay o sa bintana, hindi ito simpleng pagdami ng insekto. Ito ay tanda ng darating na swerte sa pera o di kaya'y isang hindi inaasahang bisita na magdadala ng magandang balita. Ang gagamba sa maraming kultura ay simbolo ng kayamanan at paghabi ng kapalaran. Kung may ibong pumasok sa loob ng bahay at lumipad papalabas agad, ito ay isang malinaw na mensahe. Ang ibon ay tagapaghatid ng balita. Kung ito ay malusog at mabilis lumipad, magandang balita ang darating mula sa malayo. Ngunit kung ito ay mahina o nalilito, mag-ingat sa mga posibleng pagkabigo. Ang pag-ungol ng aso ng walang dahilan sa hating gabi. Ito ay isang babala. Pinaniniwalaan na nakikita ng mga aso ang hindi nakikita ng tao. Kung umuungol sila na parang may nararamdamang masama, maaaring may papalapit na masamang enerhiya o isang trahedya sa malapit na hinaharap. Kinakailangan ang mas mataas na pag-iingat. Kapag nagpapakita ang isang bahaghari pagkatapos ng ulan, hindi lamang ito isang magandang tanawin. Ito ay tanda ng pag-asa at bagong simula, lalo na para sa mga may pinagdadaanan. Isang tanda na ang iyong mga dasal ay pinakinggan at may magandang darating. Kung biglang mabasag ang isang salamin o babasagin ng walang dahilan, ito ay isang seryosong babala. Ang salamin ay sumasalamin sa kaluluwa at kung ito'y mabasag, pinaniniwalaang nagdadala ito ng 7 taong malas. Ito ay nagpapahiwatig ng kailangan mong pag-ingat sa lahat ng iyong mga kilos at desisyon. Kung biglang lumabas ang isang butiki sa hindi inaasahang lugar. Sa Pilipinas, ang butiki ay minsan itinuturing na tagapaghatid ng mensahe. Kung ito ay lumabas at gumawa ng tunog, tik-tik, pakinggan ang usapan sa paligid mo.
Maaaring may kinalaman ito sa impormasyong kailangan mong marinig. Kapag may paru-parong itim na lumipad sa loob ng bahay, ito ay karaniwang nauugnay sa mga mensahe mula sa yumao. Kung ito ay lumilipad ng payapa, maaaring tanda ito na ang isang mahal sa buhay ay nagbibigay ng pagbisita o basbas. Mga panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay pinaniniwalaang mas makahulugan at nagdadala ng mga lihim na mensahe mula sa kabilang mundo o sa ating subconscious. Kung nanaginip ka ng tubig na malinaw at payapa, ito ay tanda ng paglilinis at espiritual na kapayapaan. Ang tubig na madungis o maalon ay maaaring pabala ng emosyonal na kaguluhan o pagsubok. Ang panaginip tungkol sa mga yumao mong mahal sa buhay ay isang paanyaya na manalangin para sa kanilang kapayapaan. Maaaring sila ay humihingi ng tulong upang makahanap ng kapahingahan. Kung nakita mo silang masaya at payapa, isang tanda ito na sila ay nasa mabuting kalagayan. Ang mga panaginip na may kinalaman sa tinapay, lalo na kung ibinibigay o kinakain mo ito, ay nagpapahiwatig ng biyaya, paggaling at kasaganahan. Kung nanaginip ka ng paglipad, ito ay simbolo ng kalayaan at tagumpay sa mga balakid. Ngunit kung ang panaginip ay tungkol sa pagkawala ng isang bagay o pagiging nawawala, ito ay maaaring isang babala upang maging mas maingat sa iyong mga ari-arian o sa direksyon ng iyong buhay. Mga ipinanganak sa araw na ito. Ang mga ipinanganak sa ikadapo ng Setyembre sa ilalim ng impluensya ni San Nicolas ng Tolentino ay pinaniniwalaang may malalim na espiritual na koneksyon. Sila ay madalas na may natural na empatiya at pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga naghihirap. Sila ay mayroong kaloob na makinig at magbigay ng payo na parang isang kagalang-galang na matanda. Ang kanilang karakter ay karaniwang mapagpakumbaba, mapagbigay, at matapat. Sila ay may kakaibang kakayahan na maging kalmado sa gitna ng kaguluhan at ang kanilang presensya ay nagbibigay ng kapanatagan sa kanilang paligid. Gayunpaman, dahil sa kanilang pagiging sensitibo, madalas din silang nagdadala ng bigat ng damdamin ng iba, kaya't kailangan nilang matuto kung paano protektahan ang kanilang sariling enerhiya. Sila ay masigasig sa kanilang mga paniniwala at may matibay na paninindigan sa kanilang prinsipyo. Ang kapalaran nila ay madalas na nakakonekta sa pagtulong sa iba, maging sa propesyon man o sa personal na buhay. Sila ay may posibilidad na maging mga guro, healer, tagapagtaguyod ng katarungan, o mga leader na nagbibigay inspirasyon. Ang kanilang landas ay puno ng pagsubok, ngunit ang kanilang pananampalataya at kabutihan ay magiging gabay nila sa lahat. Mga ibinibinyag sa araw na ito. Ang araw na ito ay kapistahan ni San Nicolas ng Tolentino. Ang mga ipinangalan ng Nicolas or Nicola sa mga babae ay karaniwang ipinagdiriwang ang kanilang kaarawan sa araw na ito. Si San Nicolas ay simbolo ng kabutihan, pagkakawanggawa at matinding pananampalataya. Ang mga taong may ganitong pangalan ay inaasahang magtataglay ng mga katangiang ito. Isang puso na handang tumulong, isang espiritu na matatag sa pagsubok, at isang kaluluwa na nakatuon sa kabanalan. Karaniwan silang nakikita bilang mga haligi ng komunidad, mga taong pinagkakatiwalaan at nirerespeto. Ngayon, ating tuklasin ang mga gawaing dapat isagawa upang igalang ang araw na ito at anihin ang mga biyaya nito habang iniiwasan ang mga posibleng kapahamakan. Mga tradisyon at ritual. Ano ang kailangang gawin? Ang ritual ng panalangin at pag-aalay ng tinapay ni San Nicolas. Layunin. Upang humingi ng paggaling, proteksyon mula sa sakit at kapanatagan ng kaluluwa para sa mga mahal sa buhay na yumao
Ano ang kailangan? Isang kandila, puti or dilaw, isang maliit na plato, isang baso ng tubig, at pandesan Nicolas, mga matamis na tinapay or cookies na may tatak o simbolo. Kung walang pandesan Nicolas, ordinaryong tinapay na pinagpala ay sapat na. Isang maliit na larawan o estatwa ni San Nicolas, kung mayroon. Kailan at paano gawin? Sa umaga ng Setyembre 3, bago ang sikat ng araw o sa paglubog ng araw, maghanda ng isang malinis na lugar sa inyong bahay, tulad ng altar o isang sulok na tahimik. Ilagay ang larawan ni San Nicolas, sindihan ang kandila, at ilagay ang tinapay at tubig sa plato. Teksto ng panalangin, maaaring basahin. O maluwalhating San Nicolas ng Tolentino, nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo sa araw na ito. Sa iyong pagiging manggagamot ng mga may sakit at tagapagtaguyod ng mga kaluluwa sa purgatorio, kami ay humihingi ng iyong makapangyarihang tulong. Basbasan mo ang tinapay na ito at tubig, naway maging kasangkapan ito ng paggaling sa aming mga karamdaman at proteksyon laban sa lahat ng sakit. Pakiusap, manalangin ka para sa mga kaluluwa ng aming mga minamahal na yumao. Banggitin ang pangalan ng mga yumao upang sila ay makamit ang walang hanggang kapahingahan sa piling ng Panginoon. Amen. Ano ang gagawin pagkatapos? Hayaan ang kandila na masunog hanggang matapos. Pagkatapos, ang Pandesan Nicolas o ang pinagpalang tinapay ay dapat kainin ng mga miyembro ng pamilya, lalo na ng mga may sakit. Ang tubig ay maaaring inumin o iwisik sa paligid ng bahay para sa proteksyon. 2. Ang ritual ng paglilinis ng espiritu at pagmumuni-muni. Layunin upang linisin ang sarili mula sa negatibong enerhiya at magkaroon ng malalim na koneksyon sa sarili at sa banal. Ano ang kailangan? Isang balde ng malinis na tubig, sariwang dahon ng bayabas, guava leaves, o suha, pomelo leaves, asin, at isang puting tuwalya. Kailan at paano gawin? Sa hapon ng Setyembre 10, maghanda ng paliguan. Idagdag ang mga dahon ng bayabas o suha na sinasabing may kapangyarihang maglinis at isang kurot ng asin sa balde ng tubig. Hayaan itong lumamig ng kaunti. Bago maligo, gumamit ng kaunting tubig na ito upang hugasan ang iyong ulo at katawan habang nagdarasal ng tahimik para sa paglilinis ng iyong isip, katawan at kaluluwa mula sa anumang negatibong enerhiya, inggit o masasamang pagnanais. Teksto ng panalangin, tahimik na pagbigkas. Sa tubig na ito, linisin ang aking kaluluwa. Sa dahon na ito, taboy ang lahat ng masama. Sa kapangyarihan ng banal, ako ay magiging sariwa at malaya. Naway ang lahat ng negatibo ay lumisan at ang positibong enerhiya ay manatili. Amen. Ano ang gagawin? Pagkatapos, patuyuin ang sarili gamit ang puting tuwalya. Ang mga ginamit na dahon ay dapat itapon sa lupa, malayo sa bahay, bilang simbolo ng pagtatapon ng negatibong enerhiya. Pagkatapos ng ritual, maglaan ng oras para sa tahimik na pagmumuni-muni o pagbabasa ng banal na kasulatan. 3. Ang ritual ng paggalang sa mga yumao. Layunin upang bigyan ng respeto at kapanatagan ang mga kaluluwa ng mga mahal sa buhay na yumao. Ano ang kailangan? Isang kandila, puti or lila, isang baso ng tubig, maliit na handog ng pagkain, tulad ng kakanin o tinapay na paborito ng yumao, at isang tahimik na sulok sa bahay. Kailan at paano gawin? Sa paglubog ng araw ng Setyembre 10, pumili ng isang lugar sa bahay na kung saan mo madalas alalahanin ang iyong mga yumao. Sindihan ang kandila at ilagay ang baso ng tubig at handog na pagkain sa isang maliit na altar o tobel. Teksto ng panalangin. Sa araw na ito, O Panginoon,
At sa pamamagitan ni San Nicolas ng Tolentino, kami ay nag-aalay ng panalangin at paggalang sa mga kaluluwa ng aming mga minamahal na yumao, lalo na kay banggitin ang pangalan ng yumao. Naway ang ilaw ng kandilang ito ay gabayan sila sa iyong piling at ang aming pag-alaala ay maghatid sa kanila ng kapayapaan. Patawarin mo sila sa kanilang mga pagkukulang at bigyan mo sila ng walang hanggang kapahingahan. Amen. Ano ang gagawin pagkatapos? Hayaan ang kandila na masunog. Ang tubig ay maaaring itapon sa lupa. Ang pagkain ay maaaring kainin. Ngunit ang bahagi ay iwanan sa labas ng bahay para sa mga kaluluwa o kaya'y ibigay sa isang taong nangangailangan bilang gawa ng kawanggawa. Mga tradisyong kulinarya ng araw. Ang araw na ito ay mayroong espesyal na pagpapahalaga sa simpleng pagkain at pagbabahagi. Ang sentro ng kulinarya ay ang Pan de San Nicolas. Ito ay hindi lamang ordinaryong tinapay. Ito ay matamis na cookies o tinapay, kadalasang gawa sa arina, asukal, gata at itlog, at mayroong tatak ng santo o mga simbolo ng debosyon. Ang paggawa nito ay isang ritual mismo na nagpapasa ng pagpapala at tradisyon mula sa henerasyon patungo sa henerasyon. Ang pagbabahagi ng Pan de San Nicolas sa mga kaibigan, kapitbahay, at lalo na sa mga may sakit ay pinaniniwalaang nagdadala ng kalusugan at swerte. Bukod dito, ang mga simpleng kakanin tulad ng suman, puto, at kutsinta ay inihahanda na nagpapakita ng pagiging mapagpakumbaba at pasasalamat. Ang pag-iwas sa labis na kaluhuan sa pagkain ay isang tanda ng paggalang sa sakripisyo ng santo at sa mga naghihirap. Ngayon, mag-ingat kayo sapagkat ang araw na ito ay hindi lamang nagdadala ng mga biyaya kundi pati na rin ng mga striktong babala. Ang pagbaliwala sa mga ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang kapahamakan. Mga pangunahing bawal ng araw. Ano ang hindi kailangang gawin? 1. Huwag magsimula ng bagong malaking proyekto o negosyo. Mistikong dahilan. Ang araw na ito ay puno ng espiritual na enerhiya at pagmumuni-muni. Ang paglunsad ng bagong proyekto ay maaaring magambala ang balanse ng araw na nagiging sanhi ng mga hindi inaasahang hadlang at pagkabigo. Ito ay tulad ng pagbuo ng isang bahay sa isang lugar na hindi pa nililinis ang mga espiritu. Bunga ng paglabag. Pinaniniwalaang ang anumang sinimulan sa araw na ito ay hindi magtatagumpay o magiging puno ng pagsubok at pagkalugi. Ang pagod at puhunan ay maaaring masayang. 2. Huwag maglalabas ng basura paglubog ng araw. Mistikong dahilan. Sa gabi, lalo na sa mga araw na may matinding spiritual na koneksyon, pinaniniwalaang ang mga hindi nakikitang nilalang ay gumagala. Ang pagtatapon ng basura ay tulad ng pag-anyaya sa kanila sa inyong tahanan o pagtatapon ng swerte. Ang basura ay sumisimbolo ng lumang enerhiya na dapat itago hanggang sa susunod na araw na mas ligtas. Bunga ng paglabag. Maaaring magdala ng malas sa bahay, mag-anyaya ng masasamang espiritu o magdulot ng matinding pagtatalo sa pamilya. 3. Iwasan ang walang kabuluhang paggasta o pagsusugal. Mistikong dahilan. Ang araw na ito ay nagtuturo ng pagpapakasakit at pagpapahalaga sa biyaya, ang paggasta ng pera sa mga bagay na hindi kailangan, o ang pagsusugal ay tanda ng kawalan ng pagpapahalaga sa mga pinaghirapan na maaaring magdulot ng kawalan ng pagpapala sa pananalapi. Bunga ng paglabag. Maaaring magdulot ng biglaang pagkalugi sa pera o isang seryosong problema sa pananalapi na mahirap lutasin. 4. Huwag magbigay ng pera o magpahiram kung hindi talagang kinakailangan. Mistikong dahilan. Pinaniniwalaang sa ilang araw, ang paglabas ng pera ay tulad ng paglabas ng swerte
mula sa iyong kamay. Ang pagbibigay o pagpapahiram ng pera ay maaaring maging sanhi ng paglipat ng iyong swerte sa iba o di kaya'y babalik ang masamang enerhiya sa iyo. Bunga ng paglabag. Maaaring magkaroon ka ng biglaang pagkawala ng pera o di kaya'y hindi na maibalik ang perang iyong pinahiram. Lies. Bawal magalit o makipagtalo. Mistikong dahilan. Ang araw na ito ay para sa kapayapaan at pagmumuni-muni. Ang galit at pagtatalo ay lumilikha ng negatibong enerhiya na umaakit sa masasamang espiritu at nagdudulot ng hindi pagkakasundo. Bunga ng paglabag. Pinaniniwalaang ang init ng ulo sa araw na ito ay magpapatuloy sa buong linggo o buwan na nagdadala ng lalong matinding pagtatalo at problema sa relasyon. Huwag magsalita ng masama tungkol sa iba. Chismis. Mistikong dahilan. Ang mga salita ay may kapangyarihan. Sa araw na ito, ang paggamit ng bibig para sa paninira ay mas mabilis na babalik sa iyo o magdadala ng parusa mula sa banal. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa kapwa at sa espiritu ng araw. Bunga ng paglabag. Maaaring magdulot ng biglaang problema sa reputasyon o di kaya'y masasangkot ka sa isang sitwasyon na ikaw mismo ang masisira. 7. Huwag magpagupit ng buhok o magpagupit ng kuko. Mistikong dahilan. Sa sinaunang paniniwala, ang buhok at kuko ay konektado sa ating life force. Ang pagpuputol sa mga ito sa maling araw ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng enerhiya o di kaya'y putulin ang koneksyon mo sa swerte. Bunga ng paglabag. Maaaring magdulot ng biglaang sakit, pagkawala ng lakas, o di kaya'y malas sa anumang gawaing gagawin. 8. Iwasan ang paglalakbay na hindi kinakailangan, lalo na sa malayo. Mistikong dahilan. Ang araw na ito ay naghihikayat ng pagiging malapit sa tahanan at pamilya. Ang paglalakbay sa malayo ay maaaring ilagay ka sa panganib o di kaya'y mapansin ng mga masasamang nilalang na gumagala sa mga daanan. Bunga ng paglabag. Maaaring magdulot ng aksidente, pagkawala ng mahalagang gamit o di kaya'y makatagpo ng mga taong magdadala ng problema. Huwag baliwalain ang mga nanghihingi ng tulong, lalo na ang mga mahihirap. Mistikong dahilan. Si San Nicolas ay simbolo ng pagkakawanggawa. Ang pagbaliwala sa mga nangangailangan ay isang direktang paglabag sa espiritu ng araw at sa aral ng santo. Ito ay nagpapakita ng pagiging makasarili na maaaring magdulot ng pagkawala ng biyaya. Bunga ng paglabag. Pinaniniwalaang ang pagiging kuripot o walang pakialam sa mga nangangailangan ay magdudulot ng pagkakait sa iyo ng biyaya sa oras ng iyong pangangailangan. Ang Setyembre 10 ay higit pa sa isang simpleng petsa sa kalendaryo. Ito ay isang araw na nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang linisin ang ating mga kaluluwa, gunitain ang mga aral ng kabutihan at pagmamalasakit, at mag-ingat sa mga babala ng mundo sa ating paligid. Ang pag-unawa sa mga tradisyon at paggalang sa mga bawal ay hindi lamang pag-iingat sa sarili, kundi pagpapanatili rin ng isang sinaunang karunungan na nagpapatuloy na gumagabay sa atin. Sana'y naging inspirasyon at gabay ang ating paglalakbay sa araw na ito. Alalahanin na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, lumago at gumawa ng kabutihan. Patuloy nating tuklasin ang hiwaga ng ating kultura. Hanggang sa muli, mga kaibigan, manatiling ligtas at laging bukas ang puso sa mga aral ng nakaraan. Paalam at pagpalain kayo ng banal.